at agad ko itong isinara. Halos gibain ng manananggal ang mga harang na wires mula sa itaas. Makikita mo sa nakakatakot niyang anyo ang mithiing ako'y madampot at mapaslang. Halos maunahan niya ako sa pinto. Mahigpit kong ipinalupot ang kadena sa pinto at hinawakan ko ito. Malakas ang pagkakahila ng manananggal sa kadena. Nagmistula namang ahas ang mga kadena na aking ipinalupot sa aking kamay upang hindi ko ito mabitawan. Palakas ng palakas ang ungol ng manananggal. Nagpapahiwatig lang na sobrang nanggigigil na itong mahuli ako. Tatlong taon na kaming nangungupahan ni Kuya Jose sa isang boarding house sa bayan ng Cavite. Ngayon nasa ika-3 taon na rin ako sa kolehiyo. Sa kadahilan ng malayo ang baryo namin sa bayan na siyang kinatatayuan ng universidad na pinapasukan ko. Nagdesisyon kami at ang aming mga magulang na kumuha na lang ng isang paupahang kwarto para sa aming dalawa ni Kuya. Buwan ng Agosto noon. Malaki ang ani nila papa, kaya't nagpadala sila ng ekstrang pera para may pambili kami ni Kuya ng gamit na gusto namin. Halos hinipan lang ng hangin ang pera ni Kuya sa bilis ng pagkaubos nito sa mga gadgets na binili at mga gamit para sa bahay. Samantala, bisikleta naman ang binili ko at nagtabi din para sa darating na Disyembre. Halos mapuno na ng gamit ang kwarto namin. Mukhang wala na ring paglalagyan ang binili kong bisikleta. Sa sobrang hilig ni Kuya sa kagamitan sa bahay, parang kinakailangan nang ilabas ang kanyang higaan para lumuwag ang loob ng kwarto. Sumagip sa isip namin na mayroon pa palang nakalaang pwesto sa amin, ang rooftop. Pwestong nababakuran ng mga crosswires at nakakandaduhan. Sadyang inilaan ito ng may-ari para sa mga damit na pinapatuyo o para sa mga ekstrang gamit ng mga nangungupahan. 10:00 ng gabi din yon. Pagkatapos maghapunan, iniayos na namin ang loob ng kwarto. Naroong inilipat namin ng TV sa taas ng cabinet. Inilagay ang sapatos sa ilalim ng higaan. Buhat ko ngayon ang mabigat at may katamtamang laki na plastic box na naglalaman ng mga sobrang kagamitan na hindi naman kailangan. Halos mawalan ako ng hininga sa pag-akyat sa hagdan mula sa ika-5 palapag patungong rooftop. Nakapagtatakang nakasarado ang pintuan papasok ng rooftop, ngunit wala namang kandado. Marahil isinara lamang ito ng nagbabantay sa loob. Mabuti na lang may maliit na butas sa kaliwang bahagi ng pasukan na siyang ginawa kong lagusan upang makalusot sa kabila. Nakadadagdag ang liwanag ng mapulang buwan sa mga maputlang sindi ng mga bombilya. May katahimikan na rin dahil sa konti na lang ang mga pampasaherong sasakyan na nagbibiyahe. Muntikan ko nang mabitawan ang box na bitbit ko nang may nakita akong itim na pusa. Mabagal itong naglalakad at ito'y nakatingin sa akin na wari ba'y nagbabanta. Lalo akong nanghilakbot nang mapagtanto kong hindi siya nag-iisa. 5 na silang nakaharang sa akin. Inilabas ko ang sirang sapatos mula sa loob ng box at iniamba ko sa kanila na mabilis naman nilang ikinatakbo. Isang malansang amoy naman ang sumunod na umagaw ng aking pansin, parang pinaghalong amoy ng langis at ng malansang isda. Sa kabilang dulo ay may naaninag akong isang hugis ng nakatalikod na tao. Maririnig mong may ibinubulong itong hindi maintindihan. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan pa akong lumapit. Halos mapasigaw ako sa gulat nang biglang lumitaw ang malaking pakpak sa likod ng babae. Biglang umangat ang kalahating katawan nito habang ipinapagaspas ang pakpak na animoy isa itong paniki. Naihi ako sa aking salwal sa sobrang takot at bigla kong naibagsak ang plastic box na aking bitbit, kaya biglang napalingon sa akin ang manananggal. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin.
Halos panawan ako ng ulirat nang pumapagaspas ang mga pakpak nito patungo sa kinatatayuan ko. Nang makabalik na ako sa aking katinuan, dali-dali akong napatakbo sa isa sa mga pwestong nakakulong ng crosswires at agad ko itong isinara. Halos gibain ng manananggal ang mga harang na wires mula sa itaas. Makikita mo sa nakakatakot niyang anyo ang mithiing ako'y madampot at mapaslang. Ilang sandali pa ay tinungo ng manananggal ang bukasan. Naiyak ako sa taranta nang maalala ko na wala nga pala itong kandado. Mabilis pa sa kidlat ko itong tinakbo. Halos maunahan niya ako sa pinto. Mahigpit kong ipinalupot ang kadena sa pinto at hinawakan ko ito. Malakas ang pagkakahila ng manananggal sa kadena. Nagmistula namang ahas ang mga kadena na aking ipinalupot sa aking kamay upang hindi ko ito mabitawan. Palakas ng palakas ang ungol ng manananggal. Nagpapahiwatig lang na sobrang nanggigigil na itong mahuli ako. Hindi naman ako nagpatalo sa takot. Ilang minuto lang ang nakalipas, may dumating na 3 lalaking nagbabantay ng gusali. Halos panawan ng dugo ang mga ito nang masaksihan ang nangyari. Itinutok ng isa sa mga ito ang nakakasilaw na liwanag ng flashlight sa manananggal na siya namang naging dahilan ng pagkakawag nito. Natakot ang halimaw nang marinig ang iba pang taong dumating, kaya nagpasya itong bitawa ng kadena at lumipad papalayo. Nakuha ng matatanda ang kalahating katawan nito. Binuhusan ng asin at inilibing kinabukasan.